butot balat na daw po si Rodrigo Duterte. Isang malagim na balita na sinabi po ng kanyang dating asawa na si Ginang Elizabeth Zimmerman, no? Itong si Elizabeth Zimmerman, mga kabunyog, mga kababayan, iyan po yung nanay ni Sara Duterte, ni Pulong, tsaka ni Baste. Yan po ang kanilang mother, ha? Yan ang kanilang mother, si Elizabeth Zimmerman. At yan nga, hiwalay naman na si Duterte dyan, pero dinadalaw pa rin doon, sa kanyang kulungan sa The Hague, sa Netherlands. Ngayon, ayon po dito kay Ginang Zimmerman, ay talagang payat na si Digong, ha? At ang word nga English ang sinabi is butot balat, skin and bone, bone and skin. Gano'n butot balat. So sa Tagalog, butot balat. Ibig sabihin nun, payat na ang kalagayan ni Duterte. Hindi naman po tayo nagtataka na siyempre si Duterte ay matanda na, 80 years old. Sabi nga ni Sara Duterte, super senior citizen na ang kanyang ama. Ngayon, ano bang atin dyan? Sinasabi kasi ng mga maraming netizen, naku, nanghihingi lang yan ng simpatsya, di ba? Para magpaawa-awa. Ngayon, ano ba talaga? Nagpapaawa ba? Sa akin naman po, ang opinyon ni Kuleg Soliman, mga kabunyog, sa akin naman, kung totoo na may sakit yan, totoong may sakit at talagang payat na payat, hindi naman tayo masamang tao na nagsasaya kung ang isang tao may sakit o sabihin nating nalalapit na ang kanyang buhay sa mundo, di ba? Regardless of politics, yun yung ating sinasabi. Hindi natin kinatutuwa na si Duterte ay butot balat na. Sana nga ay maging malusog siya kasi tao yan di ba? So, pero hindi ibig sabihin noon na tayo ay may awa sa puso. Bilang tao ay pakakalimutan na lang natin yung sigaw ng hustisya. Yung sigaw ng katarungan para sa lahat. Lalo na po sa mga biktima ng extrajudicial killings ni Digong, di ba? Kung siya naman may sakit diyan, butot balat o kailangan ng gamot, kailangan naman din siyang gamutin. Itrato bilang tao. Kasi tayo, makatao tayo no? Yun ang sinasabi natin mga kabunyog. Pero, mulit-muli, pinapaalala natin, bagamat meron tayong awa bilang tao, hindi dapat kinakalimutan yung pagpapanagot sa mga may kasalanan, yung accountability, yung justice, yung hustisya kung saan kailangan pa ring harapin ni Rodrigo Duterte yung mga kaso niya sa ICC, yung crime against humanity, upang once and for all di mabigyan ng katarungan ang mga pamilya ng mga biktima at yung mismo mga biktima ng ginawa niyang madugong drug war. Ako, hindi naman natin nakakalimutan kung paano naging brusko, sanggano, bastos itong si Rodrigo Duterte pagdating sa ICC. Sabi niya, sisipain niya, di ba? Noong mga panahong malakas pa si Duterte sa kalabaw, diyan sa Senado, diyan po sa Quadcom, o di ba sa Quadcom, sa Tricom, sa mga pagdinig sa House of Representatives, ay talagang matapang po ang bibig ni Duterte. At kahit lalo po nung siya'y nakaupo, dahil siya'y presidente, talagang, sabi niya, talagang lilipulin niya mga adik, wala siyang pakialam sa human rights, napakarami po ng mga statement na talaga ng mga nag-uutos po nag-uutos ng pagpatay ng tao yung pulisiya ng kanyang gobyerno. Ngayon, dahil siya naman ay nasa paglilitis na, nandiyan na siya sa The Hague, humaharap na siya dyan sa International Criminal Court, pre-trial pa nga lang yan wala pa yung formal trial kasi pre-trial pa lang po yan.
na-avail naman niya ang lahat ng mga karapatan ng isang akusado, meron siyang abogado dyan, binabayaran niya yan, nadadalaw siya ng kanyang pamilya. Sabi nga nung isang nag-comment sa atin sa aking post, sabi ko, payat na nga daw si Digong. Ang sabi nung isang netizen, sabi niya, siya nga payat lang. Pero yung mga biktima, yung kanyang mga biktima, patay na. Ito payat lang. Sabi ko naman, dapat niya talagang harapin ang ang mga kaso niya, di ba? Yun nga, sabi ko, yung natatamasa ni Duterte ngayon na karapatan na siya ay alagaan, karapatan na siya ay magamot, karapatan na madalaw siya ng pamilya niya, karapatang mabuhay ay natatamasa ni Duterte. Yan yung bagay na ipinagkait niya sa mga biktima ng drug war niya na hinusgahan na lang bala. Hinusgahan ng bala, pinatay na lang. Na ngayon ay patay na yung mga tao na yan. Hindi na sila mayayakap ng kanilang pamilya. Hindi man lang sila madadalaw sa kulungan. Kung madadalaw man, sa sementeryo na lang. Patay na nga eh. So yun yung mga bagay na pinagkait sa mga pobre na mga tao. Lalo sa mga mahirap nating kababayan na biktima ng drug war, di ba? Pero itong mga karapatan na yan, nakukuha ngayon ni Duterte. Dahil bilang tao, di ba? Kaya nga, yun yung irony ng kanyang kalagayan ngayon. At sabi ko nga, tayo bilang makatao, regardless of politics, kung may sakit siya, payat na payat siya, bahala ang Diyos. Naniniwala tayo, Diyos lang ang maghuhusga sa buhay ng tao. Kaya nga tumututol tayo dyan sa mga extrajudicial killing. Wala naman sa kamay natin ang buhay ng tao. Di ba? Pero sa panahon ni Duterte, hinusgahan ng bala. Mga pulis ang mga hukom ng buhay. Si Duterte, patayin nyo. Di ba mga DDS? Ngayon, si Duterte, may sakit na, matanda na. Ngayon, sasabihin, human rights, matanda na, kawawa naman. Pero sana, ito, eye-opener. Mabuksan ang isip ng mga DDS. Kung naaawa kayo sa tatay ninyo na matanda na, may sakit na. Sabi nga, butot balat na. Naaawa kayo. Sana maawa din kayo sa mga kapwa nyo tao na biktima ng drug war. Di ba? Basic yon. Yung mga tao na yan, sabi mo pang addict o pusher, kung anuman, hindi sila nabigyan ng pagkakataon na humarap sa korte. Hindi nabigyan ng pagkakataon na magkaroon ng abogado, ipagtanggol ang sarili. O sa huling sandali, mayakap sila ng pamilya nila. Wala pinatay na ng mga pulis. Pinatay sa utos at pulisiya ni Duterte. Di ba yun yung irony ng nangyayari ngayon? Kaya tayo, sinasabi ko lagi, ayan natin tayo huhusgahan, dalawang bagay. May batas ang Diyos. Pag tayo namatay, di ba? Batas ng Diyos yan pag namatay tayo. Naniniwala ako lahat yan ay pagsusulit natin. At batas ng tao habang tayo nabubuhay. Huhusgahan tayo ng batas ng Diyos kung tayo'y patay na at habang nabubuhay pa tayo sa mundo, batas ng tao ang iiral. Di ba? Bakit batas ng tao? Buhay pa tayo. Si Duterte, buhay pa. Harapin niya ngayon ang batas ng tao diyan sa International Criminal Court habang siya ay nakakulong. Sabi ko nga sa inyo, lahat ng bagay may pagsusulit, di ba? Sabi nga nung iba, nagpapaawa daw. Baka daw kumukuha lang ng simpatya. Ako naman, tingin ko baka nga payat na, 80 years old na nga naman. Talagang may sakit na yan. Siyempre, ikaw ba naman, malaya ka, tapos bigla ka nakulong dyan. Kaya lang, sa ganyan mang kalagayan ni Duterte, mayabang pa rin si Sara Duterte. Napakayabang pa rin ni Polong, ni Baste. Walang mga pagsisisi Yung mismo mga anak ni Duterte. Ewan ko lang si Duterte kung may pagsisisi siya sa buhay niya. Pero para sa akin, sana magsisi na lang Magsisi ka na lang dyan, Rodrigo Duterte, sana mapatawad ka ng Diyos. Pero bago ang kapatawaran ng Diyos, dahil buhay ka, harapin mo ang batas ng tao, ang hustisya. At yun yung ating pinaglalaban dito, pinagsisigawan noon pa. Yung hustisya, katarungan
para sa mga biktima. Ngayon, bilang tao naman, kung butot balat ka na, dapat ka naman dyan na alagaan ka rin dyan sa kulungan. Hindi naman pwedeng imaltrato ka dyan. At syempre, sa bansa naman na yan, hindi naman minamaltrato ang mga nakakulong. Di ba? Basta tayo, makatao tayo, may awa tayo, makatao tayo, pero hindi natin kinakalimutan, may awa, pero may hustisya. Di ba? Awa at hustisya. Ibigay natin yung awa kay Duterte bilang tao. Dahil tayo yung mga makasalanan. Hindi naman ako nagpapastor-pastor dito. Lahat tayo makasalanan. Ibigay natin sa Diyos yun, sa Panginoon. May sakit siya, gumaling sana siya, humaba ang buhay niya, bahala ang Diyos, ipagpasa Diyos natin. Pag ang pinag-uusapan ay buhay ng tao. Yun nga yung nilalabanan natin sa ginawa ni Duterte Hindi naman nila ginalang yung buhay na binigay ng Diyos, kundi hinusgahan ng bala yung mga biktima dyan sa drug war, di ba? Basta addict, patayin, di ba? Pero ngayon, hindi natin gagamitin yon. Ang mali ay mali. Hindi maitatama ng isang pagkakamali ang isa pang mali. Kaya dyan kay Duterte ngayon, na siya'y butot balat, may sakit, bahala ang Panginoon sa buhay niya. Sana alagaan siya dyan. Gumaling siya, humabang buhay niya. Pero, dahil buhay siya, harapin niya ang batas ng tao. Ang katarungan, harapin niya ang kanyang kaso sa International Criminal Court, crime against humanity, at kung siya may kasalanan, dapat lamang niyang pagdusahan yun. O di kung mamatay tayo lahat-lahat, bahala na ang Diyos sumusga sa atin. Ganun lang yun, ha? Batas ng tao, batas ng Diyos. Di ba? At tayo, hindi tayo yung kinatutuwa natin na ito may sakit, mamamatay na. Hindi tayo ganun. Ang gusto natin, ililiwanag natin, katarungan. Katarungan para sa lahat ng biktima. Sa punto na yan, maging makatao tayo. Pero makatao tayo at makatarungan. Dalawang bagay, makatao, makatarungan. Nag-aangad pa rin tayo na hindi ko mo, ikaw na dyan, nakakaawa, kakalimutan na lang lahat ang mga kaso mo. Kakalimutan ang mga ginawa mo. Dapat talagang matanim sa ating kasaysayan na itong mga ganitong ginawa ng isang leader, hindi yan pwede. Yung paglansakang pagpatay ng tao, ilang libo yung pinatay So talagang katarungan tayo, Katarungan. Karma na yan, Sir Kulek, sabi ni Big Can. Sabihin mo nating karma yan or ang sa atin talaga dito ay hindi naman tayo halimaw na kagaya nila. Na basta buhay ng tao, wala tayong pakialam. Kaya, yun di ba? Kaya tayo nakikipaglaban para sa buhay ng tao, karapatan pantao. Precisely kasi makatao tayo. 'Di ba? Kaya hindi natin gagawin 'yan sa iba. Kriminal ang mga namatay sa panahon niya. Kahit nga kriminal Bakit pag kriminal ba? May sinabi ba sa batas na ikaw, snatcher ka, drug pusher ka, babariling ka na? Hindi, meron tayong korte, may hustisya, kaya may hukom. At kung nagkasala, paparusahan ng hukom. Pero bago parusahan, ililitisin, ipagtatanggulan sa due process. Kung may kasalanan, ikulong ka. May batas Hindi pwedeng papatayin mo na lang. Hindi katarungan yun di ba? Di ba? Ay sabi mo pang kriminal yun, di ba Silvia Sumang? Yan yung sinasabi natin. Edwin Abon, ang hustisya ay sa mga victims. Ang tawag dyan ay karma, di natutulog ang Diyos. Tama ka naman dyan, Edwin Abon. Sang-ayon ako dyan. Dapat talaga ang hustisya ay ibigay sa mga biktima. At hindi na talaga yan. Dapat talagang haharapin ni Duterte ang kaso niya. Kahit pa siya butot balat na. Ang sinasabi ko lang, kung butot balat na, wag naman na pabayaan doon, di ba? Mali naman, di ba? Parang, sige, mabuhay ka, pero harapin mo ang iyong mga pagkakasala. Ganun lang yun. Bandang huli, lahat ng tao mamamatay. Di matatapos ang batas ng tao pag namatay tayo. Di pagpatay na tayo, tapos na ang batas ng tao, i-apply na ang batas ng Diyos. Diyos na ang bahala dyan, di ba mga kabunyog? Alam ng Panginoon naman ang lahat ng bagay, di ba? Sabi ni Marla Susan Ligutan, buti nga payat lang yung 30,000 abuna, di ba? Yan din ang punto, di ba? Maria Susan Ligutan, di ba? Ma'am Maria Ligutan. Oo nga, siya nga payat nga lang yung 30,000 abuna. Yun nga Kaya nga swerte pa rin si Duterte, nakakamtam niya yung mga katarungan, yung
karapatang pantao, yung karapatan sa doktor, karapatan sa nurse, karapatan na magpagamot, karapatan na madalaw ng pamilya niya, na-enjoy pa ni Duterte yan. Pero yun nga, yung mga pinatay na abo na, kalansay na, bangkay na, wala, zero na. Hindi na sila madadalaw, makakausap ng kanilang pamilya. Yun nga, yan ang totohanan din dyan. Ano? Maria Susan Ligutan, di ba? Ramiel, may proseso na dapat daanan, patas ang batas. Sabi ni Ramiel. Eksakto, kaya nga tayo proseso. Di ba? Kaya ako sinasabi ng mga dides, inaape. Hindi po inaape. Dumadaan sa proseso. In fact, ang mahal-mahal ng bayad ni Duterte kay Koopman, meron pa siyang abogado. Ilan yung team? Actually, hindi lang naman si Koopman yung abogado niya. May grupo pa yan ng abogado. At talagang nadadalaw siya, di ba? Ng kanyang mga pamilya. O, Gerson, uy, payat na daw. Good, very good. Isa ko na yan at ihulog na rin sa dagat. Yan ang mga salita ni Duterte, di ba, Gerson, uy? O, yung mga isa ko, ipapakain sa Manila, itatapon sa Manila Bay, ipapakain sa mga pating. Di ba, mga ganon? Pero, hindi, di ba, parang, yun nga di ba? Sabi nga natin, kung anong itinanim siyang aanihin. Yun nga. Kaya nakakalungkot, Gerson, uy, di ba? Ayaw naman natin yan na isasako na lang siya at ihuhulog sa dagat. Hindi naman tayo ganun, di ba? Sa atin lang yung proseso ng katarungan, daanin sa proseso. Yan na nga ang tamang proseso, makulong siya dyan sa ICC. Yes, dyan sa kulungan sa ICC. Di ba, Gerson Uy? Eddie Billion, okay, tama lang, kailangan pagbayaran din niya yung mga ginawa niya sa mahihirap, makatarungan na ikulong siya, sabi ni Eddie Billion. Alfred Banyo, painumin ng vitamins para tumaba. Formalin. Grabe naman kayo. Yung formalin sa bangkay na yun, di ba? Nagjo-joke-joke ka lang naman siguro, no? Alfred Banyo. Hindi naman tayo masama. Hindi tayo ganon. No? Ano tayo Pagdating sa buhay ng tao, ibalato natin kay Lord. Lord ko bahala sa buhay ng tao. Basta tayo yung batas ng tao, no? Yung batas natin, yung international law, ay ating gumulong ang hustisya, no? Bandang huli, makakamtan ang hustisya. Di ba, Alfred Banyo, no? So, ang gaganda ng mga comment nyo, alam ko naman na talagang, si Ben Barcelon pala, nandito na, Ben Barcelon. Erlinda Lepiceros, Ruben, malakas pa rin magmura, ng babae pa rin, mga girlfriend pa ganun ba? Oo, pero di ba sinabi ni Digong, yung 13, 13 chika babes niya, pinalaya niya na. Maganap na daw ng ibang boyfriend na mayaman o maraming pera. Diba? Matindi rin talaga tong si Gongdi, di ba? Di ba, pinakawalan niya na nga yung mga girlfriend niya. 13 yun, di ba? So, matindi, no? So, hanggang dito na lang ang ating vlog. At basta tayo, sigaw natin katarungan. Kung butot balat na si Duterte, sige, dapat yan gamutin pa rin yan. Alagaan ng kanyang kalusugan kasi makatao tayo. Pero, hindi natin kinakalimutan ang hustisya. Yun ang pinakamahalaga. Ang hustisya, managot, ang dapat managot. Hustisya para sa mga libu-libong biktima ng extrajudicial killing sa kanyang napakadilim at napakadugong war on drugs. No? Kulit Soliman ang malupit sa katotohanan sa bunyog pagkakaisa. Mga kabunyog, mga kababayan. Tuloy ang laban. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.